Welcome to Intensify 2026. Gusto mo bang lumago sa pananampalataya? Matutong sumunod. You cannot escape the authority of God. We must live coram Deo, to live in the presence of God, before the face of God, under the authority of God. Christian paradox Kung gusto mong mabuhay para kay Kristo, mamatay ka sa sarili mo. Amen? So kailangan mong disiplinahin ang katawan mo. Nilikha ka ng Diyos to do something. Sa pagsunod ng isang lalaki, the God-man Jesus, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan. Please welcome Reverend Joseph Salvacion of Christ Love Disciples Evangelical Church. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Bigyan po natin ng isang buhay, malakas at masiglang palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Meron lamang po akong 30 minutes, so samahan niyo po ako at tayo po'y pumalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It's almost a year. It's my second time to serve TRL family. Salamat po, Bishop Lauro, Pastora Ruby, at sa buong pamilya Mien, at sa bawat isa sa atin na naglaan ng panahon ngayong araw na ito. Truly, today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Parang nagtabaan ng ilan sa inyo. Isang taon lang yun Biruin mo, may krisis pa, pero hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Amen? Okay. So, tunay talaga, next to mapalad ay malapad. Pakisabi sa katabi, mapalad ka. At dahil doon, malapad ka. Okay? So again, without further ado, tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. And if you have your Bibles with you, please open it and turn it to the book of the last. Sa aklat po o sa lumang tipan, ang aklat po ni Malachi or Malakay. Okay? Malakay chapter 4, reading from verse 5 to 6. Brothers and sisters, this is the word of God. The inerrant, infallible, the authoritative word of God. Verse 5, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. May the good Lord add blessings upon the reading of His Word. Manandali po tayong yumuko pumikit and let us go to the Lord in prayer. Father, what we do not know, teach us. What we cannot do, help us. And what we are not, make us. For the sake of your Son, Christ Jesus, the darling of heaven. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo. I am tasked today to expound the topic of manhood. Ako po'y binigyan ng tungkuling ipaliwanag kung ano po ba ang totoong definisyon ng pagiging lalaki. Ang aking panalangin ay maging beneficial ang topic na ito sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa mga kalalakihan. Una po, sa mga nakakatandang babae at mga nakakatandang lalaki, ipanalangin po natin ang ating mga anak, mga apo, na maging tunay na lalaki. At ganoon din naman sa mga nakakabatang babae at mga kabataang babae. Ito yung ipanalangin natin, the qualities of a real man. Mahalaga pong talakayin ito sa lahat ng iglesia sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos ay naghahanap ng mga kalalakihan na kaniyang gagamitin sa isang makapangyarihang kapamaraanan. Today I would like to submit to you a message entitled, The Kind of Man That God Uses in Revival. Again, I would like to submit to you a message entitled, The Kind of Man That God Uses in Revival.
to intensify yung pong mga kalalakihan. Taas po kamay ng mga totoong lalaki ngayong umagang ito. Come on! Come on, show some hands, please. Ngayon, kung ikaw ay nandito, mahalagang maintindihan natin at maunawaan natin ang definisyon mismo ng Diyos tungkol sa pagiging lalaki. I strongly believe that today, men are struggling. Ang mga kalalakihan po ay nag-i-struggle. At nakikita natin yan sa ating kapanahunan. Obviously, evident, no? Last 2 weeks ago, ako po ay nagtuturo sa mga pastor sa Mendez, Cavite. At isa po sa topic na ibinigay nila sa akin ay ang tungkulin ng mga lalaki sa loob ng iglesia. Nagtataka po ako sapagkat, pwede po ba akong bumaba? Nagtataka po ako sapagkat ang simbahan ngayon, many churches today ay women cultured. Sabihin nga nating lahat, women cultured. Now, don't get me wrong, hindi po ako against sa mga babaeng leader. Sa kasamaang palad, feminized ang maraming churches. Kung iisipin, ang Sunday school teachers, mga babae. Ang mga nagpapaawit, babae. Ang mga prayer warriors, babae. Tama ba? Sa amin pong iglesia, ang manggagawa po na babae ay 63. At 24 lang po ang manggagawang lalaki. Nag-iisip ako, bakit ganon ang nangyari? Ano ang dahilan? Bakit ang iglesia, ang mga paaralan ay feminized? Dahil ang mga lalaki ay nag-i-struggle. Ang mga lalaki ay nawala sa kanilang purpose. Next slide please. Let me give you some obvious, yung mga lalaki nakita nyo ba yan? Mga tigasin. Okay? Yung mga lalaki ngayon, panay ang pose. Pakisabi sa katabing lalaki, ikaw yan. Tingnan nyo naman ang mga pinopost. February, be good to me. I'm so tired na. Yan yung mga ninonote. Matcha coffee please. Alam nyo po ba kapag ka ang lalaki nagmamatcha, pagdudahan nyo yan. So, nung araw, ang mga lalaki tigasin. Ang mga lalaki maskulado. Nakita nyo ba ang pinanonood ng mga katatayan noon? Sila FPJ, S. Berhel. Ngayon, sino pinanonood? SB19. Noon ang mga lalaki ay nagpapalaki ng katawan. Ngayon ang mga lalaki ay nagpapaisliman. Hindi ko po maintindihan bakit ganun ang nangyari sa maraming kalalakihan. Tingnan natin, men today are struggling with gender dynamics. Hindi na alam kung ano ang gender, kung ilan ang gender. Sa Monday po ay magpipreach po ako ulit sa Iba Zambales. Ang Monday and Tuesday ay mga LGBTQ+ community. At yung Wednesday po ay mga out-of-school youth. At karamihan sa kanila ay may tinatawag po yung sinabi ni Pastora Sophia na identity crisis. Alam niyo po sa Amerika, lalo po sa mga liberated na states doon, ang mga bata ay may kalayaan. They have this nasty right na pumili ng gender sa kanilang wastong gulang. Hindi pwedeng diktahan ng magulang na lalaki ka o babae ka hanggat siya'y tumungtong sa taong 18. Ang bata ang magdidesisyon kung siya'y lalaki o babae. So nahihirapan na ang maraming kabataan, ano ba talaga ang aking kasarian? Ako'y isang lalaki na nakatira sa katawan ng isang babae. Sa kabilang banda ako'y babae na nakatira sa katawan ng isang lalaki. Ha? Ano ang nangyayari sa maraming kabataan ngayon? Secondly, isolation. Nakita nyo ba yung mga kabataan natin ngayon? 4-year-old, depressed. Nung araw, ang maestra namin itinataas yung patilya namin. Binabato kami ng eraser, ipinapahiya, pero never kaming nagbigti.
Ang mga bata ngayon masyadong sensitive. Ang mga bata ngayon balat sibuyas. Bakit? Nagkakaroon talaga ng problema. Men today are struggling with isolation, may anxiety, depressed, gustong mag-isa, magkulong sa kwarto. Ang gustong trabaho ay mag-computer, magdamag. At dahil doon, ang kanilang kalusugan ay nako-compromise. I was reading an article na yung maraming kalalakihan sa Pinas, lalo po yung may pressure ng pagiging breadwinner, ay hindi na po ganong nakikipag-usap. Wala pong social life, ang meron lang ay social media. See folks, ano ang nangyari sa ating panahon? Ang cellphones ay ginawa for connection. But unfortunately, it disconnects us. Ang cellphone sana ang magdadala sa atin ng koneksyon. Sa kasamaang palad ng lahat sa atin ngayon ay may mobile phones at pag-uwi sa bahay, hindi na nag-uusap-usap at ang kaharap ay, alam pala ninyo? Bakit? Ang tawag po dyan ay nomophobia. The fear of without having a phone. So iniisip ng marami sa atin na maganda yan. Bibigyan ko yung anak ko ng cellphone kaysa mangulit siya. Nung araw, hinahayaan nating makipaglaro, makipagkaibigan. Pero ngayon, para hindi sumakit yung ulo natin, bibigyan natin ng cellphone. Pakisabi sa katabi, pakiayos mo. Sa mga magulang, wag nating i-isolate ang ating mga anak. Let them play. Hayaan mong maglaro sa putik. Hayaan mong umakyat sa puno. Hayaan mong maranasan ang isang normal na buhay ng isang bata. Allow them to experience the world. Thirdly, academic deficiency. Kapansin-pansin na mas matatalino na yung mga babae ngayon kumpara sa mga lalaki. Fourthly, romance in digital age. Ang mga lalaki ngayon hindi na umaakyat sa bahay, nanliligaw na lang sa messenger. Aray ko! Nanliligaw na lang sa messenger. Mga kapatid, baka ikaw yan, ano? Magaling sa chat, torpe sa personal. May pa-send pa ng GIF, may pabulaklak pa, pero ayaw bumili ng totoong bulaklak. Ano? Hindi na alam kung ano ang tamang panliligaw. Aray ko. Panglima, engage in vices. Bata pa lang ay may bisyo na. Inom, alak, sigarilyo, droga, etc. etc. At panganim, ang pinakamalaking problema, fatherlessness. Now, let me speak from my heart to yours. Pwedeng kasama mo ang tatay mo sa bahay, pero hindi siya nagpapakatatay sa'yo. Ang problema ay wala tayong modelo ng isang maayos na ama. See, beloved man, baka hindi ka pa nasabihan ng tatay mo na, I am proud of you, son. You are doing well. We are chasing for words of affirmation sa mundo dahil sa loob ng bahay, sarili nating mga ama ay hindi tayo ma-appreciate. Maraming mga tatay, they think that they can provide sa pakikipagsapalaran overseas na hindi nila inisip na ang tunay na pangangailangan ng kanilang anak ay hindi lang ang edukasyon, hindi lang ang bahay, hindi lang ang mga kagamitan na well-provided, bagkus ang kanilang presensya mismo. 17% ng mga kabataan ngayon ay may problema sa ama. At sa kasamaang palad, sa loob mismo ng bahay, ay meron pong mga nangyayaring problema within the family. Yung mga anak, they don't feel safe when their fathers are around. Sapagkat ang ating mga kalalakihan ay nag-i-struggle. Naiwala natin, mga lalaki, ang tatlong bagay. Number 1, masculinity. Number 2, maleness. And thirdly, virility. Sabihin natin lahat, virility. Again, everybody say virility.
Pag sinabing virility, lakas. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nag-iisip bakit mas malakas ang katawan ng isang lalaki? Bakit ang kaniyang katawan ay di hamak na mas maganda ang tindig kumpara sa babae? Bakit? Because men, we are created to work. Pero ngayon, ang nangyari, house band. House band nga ni... Na anong ginawa? Ang asawa ang nagtatrabaho, ang tatay ang nasa loob ng bahay, naging Canadian, magsaing Canadian, maglaba Canadian, etc. etc. Nakita ninyo, mali yung disenyo. Nung araw, sa primitive world, ang mga lalaki ang lalabas ng bahay, mangangaso. Ilalagay ang buhay sa alanganin o sa peligro, magkaroon lang sila ng pagkain sa loob ng maghapon. Pero ngayon, ang mga lalaki, saan gusto? Sa bahay lang. At kung magkaroon man ng hilig, ang hilig ay magmotor, mamasyal. Mga lalaki na ang iniisip ay pawang kasiyahan at hindi ang mahirapan. Men, ang tanong palagi, whose fault is it? Kaninong kasalanan ito? Tingnan natin yung domino effect kapag ka ang mga lalaki ay palyado sa pagiging lalaki. Next slide please. The generational consequences. Exodus chapter 20 verse 5. Read it with me. 1, 2, 3, go. See that line? For thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquities of his fathers. Nagkakaroon ng conflict yung mga susunod na henerasyon kapag palpak ang kasalukuyang henerasyon. Darating ang panahon, mga kalalakihan, mga kapastoran, iiwan natin ang mundong ito. We will leave this world behind. At yung sinasabing legacy ay hindi yung nag-iwan tayo ng maraming karangalan, maraming palamuti ng certificates, hindi po yung corona, hindi ang belts. We passed on the true manhood sa mga susunod na henerasyon. Who knows? Sa mga susunod na panahon at mga taon, dekada, hindi natin alam kung ano na ang magiging itsura ng ating mga anak at mga apo. Kaya hanggat meron tayong lakas, meron tayong kapasidad, turuan natin ang mga batang lalaki na sila ang tinatawag ng Diyos at nais gamitin ng Diyos para pagpalain ang bayang ito. Amen? Hallelujah! Give Him praise today. Oh, we give you praise, God. See, ang kinokompronta ng Diyos sa lumang tipan, hindi ang mga babae, hindi ang mga bata, ang mga tatay at ang mga binatang lalaki. Secondly, individual accountability. Ito po yung nasukol si Adan at si Eva. Ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 9, but the Lord God called to the woman? No. Nakita niyo ba yung kwento? Alam niyo yung kwento. Ang tinukso ng ahas ay ang babae. Kinausap ni Adan si Eva. Napansin niyo bakit kaya si Eva? Because women, ang mga babae ay mahilig sa kagandahan. Ngayon, tinukso ang babae. At sa kauna-unahang beses, merong lumabas na question mark sa Genesis chapter 3. Talaga bang sinabi ng Diyos? Ngayon, si Eva ang unang kinausap. At ano kaya ang nangyari? Bakit nakumbinsi niya si Adan?
Halimbawa, ito yung prutas. Hindi yun mansanas, ano? Ito yung prutas na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Siguro ang sinabi ni Eva, pag hindi mo to kinain, LQ tayo. Pag hindi mo to kinain, hindi tayo magtatabi mamayang gabi. Ano ang nangyari? Tinatakot na ng mga babae, nung babae, ang lalaki. At dahil doon, nagkasala si Adan. At noong naglalakad ang Diyos sa hardin ng Eden, narinig niyang mga tao ni Adan at ni Eva na palapit ang Diyos, kaya sila'y nagtago. At ang sabi sa verse 9, "But the Lord God called to the man and said to him, Where are you?" Beloved men, mga tunay na lalaki, nasaan ka? Nasaan kayo? Nakita ninyo, hindi si Eva ang pinagalitan. Hindi si Eva ang kinumpronta. Hindi si Eva ang kwenestyon. Ang kwenestyon ay ang lalaki. It is our accountability to God to lead our families, to set a good example, to live a life of obedience that will proclaim the majesty, the beauties, and the glories of our Maker in heaven. See folks, tayo ang kaluwalhatian ng Diyos, mga lalaki. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 7, mga lalaki, kayo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhatian naman ng lalaki ay ang babae. The pinnacle of God's creation is mankind. Ang taluktok at ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang tao. Ngayon sa chapter 1 ng Genesis, 5 beses sinabi na ang creation, it was very good. Benediction. The Lord blesses His creation. Pero sa chapter 2 verse 18, meron pong malediction. Sa chapter 1, it was all very good. Pero sa chapter 2 verse 18, for it is not good for a man to be alone. Sapagkat hindi mabuti, galing mismo sa bibig ng matalinong Diyos. In His infinite genius, sinabi niyang hindi mabuti. Pero sa chapter 1, sinabi niya lahat mabuti. Yung pala ang nangyari sa ika-6 na araw, na sabi niya lang na mabuti o ganap ang kanyang nilikha nang binigyan niya si Adan ng makakasama. Amen? Mga babae, para naman sa inyo, kayo ang kumumpleto ng creation. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Now, ang dahilan, binigyan si Adan ng work. Genesis chapter 2 verse 15. Dahil ang work ay malaki, mahirap, mabigat. Ano ang dahilan ng pagkakalikha sa babae? Bibigyan ko siya ng angkop na makakasama at magiging katulong. Makakatulong. Okay? So nakita ninyo, complement. Men, you will give sperm. Yung mga babae gagawin niyang anak. Men, provide a house. Yung mga babae gagawin niyang home. Tama ba? Men, provide bigas. Ang mga babae gagawin niyang ay hindi nasusundan. Magbigay ka ng bigas, provide. At gagawin ng babaeng kanin yan. Bigyan mo sila ng bahay at gagawin nilang tahanan yan. Bigyan mo sila ng sperm at gagawin nilang bata yan. Ganon kaganda ang pagkakalikha ng Diyos. Pero ito, palpak nga ang lalaki. Individually at Kahit, ang hirap mag-preach. Araw-araw ata ako nagpe-preach eh. At pinapaalala ko palagi sa mga kalalakihan sa church na tayo sa paningin nila ay no good, but God wants us to pursue good. Mga lalaki, itindig ninyo ang inyong mga bandila sapagkat sa JCTRL ay may mga kalalakihang gagamitin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Next slide. Note, in the Old Testament, God requires meeting with men. So, panahon po ng mga patriarka,
Ang meeting lang sa Old Testament ay meeting ng Diyos at mga lalaki. Now, let me show you the verses. Exodus chapter 34, verse 23. Please read it out loud. 1, 2, 3, go. Ito po yung sa Feast of Unleavened Bread. 3 beses kayong makikipag-niig sa Diyos sa loob ng isang taon, mga lalaki. Deuteronomy chapter 16, verse 16. 3 times in a year shall thy males appear before the Lord, thy God, in the place which he shall choose, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty-handed. Nakita ninyo, yung tinuturo ng Bishop Lauro na pagsamba, ang magnunustra, ang magbibigay ng halimbawa, ang magpapakita ng example o modelo ay mga kalalakihan. The church remain healthy sa dalawang signs, crying babies and singing men. Ang iglesia ay magpapatuloy, pag-isipan nyo ito, ang iglesia ay magpapatuloy kapag may mga batang umiiyak at may mga sumasambang kalalakihan. Amen. May sumasamba po bang kalalakihan sa ating kalagitnaan? Come on, give Him praise. Mga lalaking pumapalakpak, mga lalaking nagpupuri, mga lalaking nagtataas ng tinig, hindi nahihiyang ipahayag na si Jesus ang kanilang hari. Give Him praise. Hallelujah. Bakit kailangan ng meeting? 5 dahilan. Number 1, to encourage unity. Women, we are to help you because you are fragile. Alam niyo po, hindi po ako against sa babaeng leader. Pero kung magkakaroon ng pangulo, ang gusto ko talaga ay lalaki. Dahil ang lalaki ang pwedeng mag-unite. Ang lalaki kapag nagsalita sa bahay, pag sumigaw ang isang ama, tameme ang lahat, sapagkat may authority ang isang lalaki. Mga kalalakihan, we are called to promote unity. Secondly, to remind God's people of their redemption from Egypt. Bakit may unleavened bread? Paalala na sila'y pinalaya saan? Mula sa pagkakaalipin ng bayang Ehipto. See folks, ang theology nung araw, hindi sa Bible school. Ang theology nung araw, nasa loob ng bahay. Ang maliit na simbahan, ang maliit na templo ay ang bahay, at ang mga kapasturan ay ang mga katatayan. Ipinapasa nila ang simpleng theology na ang Diyos ang nagpalaya sa atin, dapat tayong maging tapat sa Kanya. Ang Diyos ang nagligtas sa atin, dapat natin siyang paglingkuran. Mga lalaki, sa mga tatay, sino ang preacher sa bahay? Yung misis ko po. Sino ang mangangaral? Ako po, pero siya ang madalas mag-sermon. Ha? Naiba na, Bishop. Ang mga babae na ang nagse-sermon. Ang mga babae na ang malakas ang boses. Dahil ang mga lalaki ayaw ng mangaral. Alam nyo, may mga kalalakihan, sinasabi nila sa akin, Pastor, never ko pang napalo yung anak ko. Hindi ka bilib-bilib yun. Dahil ang Diyos Ama, the pattern, the perfect paradigm of a father, sabi sa Hebrews 12:6, pinapalo niya. Sabihin nga nating lahat, pinapalo. Pinapalo niya yung kanyang iniibig na anak. Dinidisiplina niya yung sa kanya. Tapos ikaw sasabihin mo, mahal ko yan eh, hindi ko papaluin. See folks, that's a wrong definition of love. The Bible says, true love rejoices not in evil. Kaya paalala sa atin na tayong mga ama ang dapat magpaalala ng katapatan at paglilingkod sa Diyos. Pag unang na-save ang tatay, madali na lang hikayatin ang buong pamilya. Pero kapag kananay ang unang na-save, nako, katakot-takot na prayer
ang gagawin ng pamilya para maligtas ang tatay. Kaya mga ama, kapag ka Sunday ng umaga, mga lalaki, kapag Sunday ng umaga, tayo dapat ang unang lumilitaw sa church. Amen? Pag hindi ka lumitaw, lulubog ka, boy. Tandaan mo, pag hindi ka nagpakita ng pamumuhay, ng kalugod-lugod sa Diyos, ikaw ay mananagot sa Kanya. Pangatlo, to ensure obedience to God. Padadaanin ng Diyos sa mga lalaki ang utos at ang mga lalaki ang magbababa sa kanilang sambahayan. Fourthly, to set an example of worship para ipakita ang tunay na pagsamba. Kanina binigyan din ni Bishop, hindi tayo pwedeng maghandog sa Diyos ng walang daladala. Hindi tayo pwedeng magbigay sa Kanya ng isang bagay na hindi kalugod-lugod o may kapintasan. Hindi ka pwedeng walang dala, at kung may dala ka man, dapat walang kapintasan. Sa lumang tipan, pinapatay ang handog. Pero sa bagong tipan, tayo yung buhay na handog. Ngayon, at dahil tayo'y mga buhay na handog, ang ating dadalhin sa Diyos ay isang pusong basag, isang pusong tunay na nagmamahal sa Kanya. At kapag mahal mo ang Diyos, you can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Palaging may daladala ang isang sumasamba sa Diyos. At ipinakikita yon ng mga kalalakihan. Alam niyo po sa church namin, ang unang pipila sa offering ay mga lalaki. Sila yung una. At lagi kong pinapaalala sa kanila na i-encourage ninyo ang inyong mga anak na magdala ng ikapo at handog. At pag nakikita yung mga tatay, susunod yung mga nanay. At hindi na po nakakapagtaka, kusa nang tumatayo yung mga anak para magbigay. Bakit? Nakita sa tatay. Amen? So again, to set a good example of worship, and lastly, to represent their households. Ikaw ang representative lalaki, binata ka man, bata ka man, tatay ka man, ikaw ang representative ng iyong household. If you fail to be the man that God wants you to be, you will fail to accomplish the things that God wants you to do. So be a real man. Binasa natin ito kanina at muli po nating babasahin. Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Please read it out loud. 1, 2, 3, go. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Now, yan ang mga kahuli-hulihang talata sa lumang tipan. Now, maging mapunahin tayo. From Malakay to Matthew, yung 400 years na yon, ang tawag po doon ay intertestamental period. The 400 years of silence, walang prophetic voice. Ngayon, sa pagwawakas ng aklat ni Malakay, sinabi niya na ang mga anak magbabalik loob sa ama at ang mga ama ay lilingapin ng anak. Ngayon, sa pangangaral ni Jesus, siya bilang anak ay bumaba sa lupa para sundin ang kaniyang ama. May ilang minuto na lamang po ako, tingin kayo lahat sa akin. I would like to close this with the parable of the three sons. May tatlong kalalakihan o apat na kalalakihan sa Luke chapter 15. Ang tatay, ang alibughang anak, at ang panganay na anak. Pero ang parabola na yon ay parable of three sons. Ang pasaway na anak, ang relihiyosong anak, at ang anak ng Diyos na nagkwekwento ng parabola. Ang bunsong anak ay iniwan ng kanyang ama dahil sa pagsuway. Ang anak ng Diyos ay iniwan ng kanyang ama para sa pagsunod. Ang panganay na anak ay itinanggi ang kaniyang nakakabatang kapatid
Pero si Kristo bilang panganay nating kapatid, tayo'y kanyang hinaggan, niyakap, nilinis at tinanggap. Amen. At naroroon ang Ama, naghihintay ng pagbabalik loob, hindi lang ng kaniyang anak na bunso, pati ng panganay. It was the parable of the three sons and the story of a loving father. Yun ang pinakamagandang halimbawa ng pagiging totoong lalaki. To intensify our men, last slide please, man up, be purposeful, be submissive, be faithful, be meek, and God-fearing. Mag-iiwan tayo ng marka sa buhay ng ating mga anak, ng ating pamilya, ng ating mga apo. Hindi dahil sa naging magaling tayong lalaki, kundi dahil itinuro natin si Jesucristo sa kanila, dahil si Kristo ang totoong paradigm, modelo at example ng pagiging tunay na lalaki. At bilang pagwawakas kay Adan, we lost our manhood. But in Christ, the God-man Jesus, we have redeemed our manhood. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan, salamat po dahil ikaw ang totoong paradigm ng pagiging lalaki. Salamat po sa mga kalalakihan, mga kababaihan at mga kabataan nandito sa buluwagang ito. Patuloy niyong ipaalala sa amin, Panginoon, na kami tinatawag mo para maglingkod sa iyo. Lord, help us to discover our purpose in you, to be submissive, to be fruitful, na kami ay maging God-fearing, to be faithful sa aming Diyos, maging faithful sa aming pamilya, maging faithful sa aming mga asawa. Marami pong salamat sa iyong mga salita. We thank you, Father. We bless you today in Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat. To God be the glory.